Champ Fernandez. Kuya Champ, hasta niyo to. Ay, magandang gabi po, brothers. Good evening din po. Brothers and Buksan po ating sisters, camera. Yan. Yun. Ayun, kita-kita. Hindi, may tanong lang ako regarding po for our sa mga masonry organization. Paano yung treatment po ng church, simbahan natin pagdating sa Eucharist? And then paano sila makakapagbalik loob sa simbahan natin? Okay, so ibigay muna natin yan, no, habang wala pa si brother, no. Brother Angel? Yes, Freemasonry po, no? According to the Code of Canon Law 1917, 2335, ano po 'yun, 1374, bawal na bawal po ang Freemasonry, kapatid, no? Kapag nalaman na lang Freemasonry ka, you cannot even receive the communion. Ngayon, ang gagawin niyo na paano makakabalik uli para matatanggap uli, kailangan po i-renounce 'yon. Mayroon nga sitwasyon nun, si Bro Wendell nun, mayroon silang mga seminar yata sa mga lay ministers. Mayroong isa doon na sabi niya, kung sino Freemasonry, nag-ano siya tungkol sa Freemasonry, at sabi niya, kung mayroong Freemasonry dito, hindi na po kayo pwede mag-lay minister. So mamili po kayo, i-renounce yun, umalis kayo doon. You can still be lay minister. Ang ginawa daw ng lay minister, may isa doon na tumayo, umalis. Ibig sabihin, pinili niya yung Freemasonry. And marami kang mababasa po na talagang ang Freemasonry. Meron ka bang Code of Canon Law dyan? 2335, bro, ano? Bro, baka meron ka, bro Aljan? Code of Canon Law natin, no? Para tungkol sa Freemasonry. Tingnan ko, bro. May Code of Canon Law akong hawak. Pero hanggang wala. Wait lang. 2335, no? Para meron tayong batayan. 23, 25. Hindi po talaga pwede. Bawal na bawal. Noon pa man yung Freemasonry. Wala Pero din bro, Code of Canon Law akong hawak, pero search tayo sa Google. Pero pag as a MHC member, bro, pag nabigyan natin sila ng hindi kasi natin ma-identify kung Freemasonry siya or pero pag nabigyan lay natin minister ba ka, sila, bro? yes, opo. Pag nabigyan ba natin sila, hindi natin alam, magkakaroon ba tayo ng kasalanan? At kung nabigyan natin sila na alam natin na Freemasonry sila, pero hindi tayo pwedeng, pwede ba nating i-decline na bigyan sila ng communion? Mag-receive ng communion. Challenge yan, no? Tinanong ko kay Father Darwin yan, no? Noon, medyo nahirapan siyang, kasi sabi ko, doon pa lang, hindi naman lang ng Freemasonry, bro, marami nagsisimba. Alam mo naman, hindi nang umpisal. So, di ba? Isa yun. At lalo na sa cathedral, pag naka-duty tayo sa cathedral sa Caloocan, thousands of people. Tapos biro mo, yung mga nagkumpisal, mabibilang mo sa kamay. Pero nagko-communion, napakarami. Malay mo ba yun? Puro mortals in lahat yun. Pero Freemasonry. Sige. Ranger? Ito. Yes, bro. Ito na po yung Code of Canon Law 2335. Nakita mo. Sige po. Dito, ganito po. Affiliation with Masonic or similar societies. Those who join a Masonic sect or other social societies of the same source, which plot against the church or against legitimate civil authority, incur ipso facto and excommunication, sempile reserved to the Holy See.
Napakalinaw niyan, excommunicated ka dyan, Masonic, no? So, sa mga may kilalang taga-Masonry po, bawal po talaga yon. Bawal silang kung ikaw miyembro ngayon, nakikinig ka, siya nga pala, malaki na ngayon, 130,000 na tayong subscriber, so buong mundo, kapag may Masonry po nakikinig ngayon, bawal po, no? So, kailangan yung i-renounce yan, kailangan kayong umalis sa organization na yan because talagang bawal na bawal po na simbahan yan. At ngayon, yung tanong mo kapatid, very challenging yan kasi hindi naman natin alam eh. So, tinanong ko kasi kay Father, paano yan? Lahat sinusubuan nyo, di ba? Hindi nyo naman sinasabing ang mga may mortal sin, bawal mag-communions, di ba? Hindi naman sinasabi ng bishop o pare, tama? So ngayon, ang mangyayari sa kanila, without knowing, subo sila na subo ng hostya. Ikaw naman, bilang pare, lay minister, pasubo ka ng pasubo. And you don't even realize, unang-una, you have the obligation to tell them. Di ba? May obligasyon ka sabihin mo sa kanila kasi kung hindi, sin of omission yon. Eh, nangyari, hindi naman nila sinasabi. Tinanong ko nga si Father, hindi nakaano si Father Darwin yun. Oo nga, may pagkukulang din talaga, sabi niya. So, yan ang tanong mo ngayon sa akin. Tinanong ko na yan. Dapat sabihan ni sila talaga. And technically, but church and the Bible said kung Santiago 4:17, kapag may alam mong mabuti, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. So, kung siguro kung hindi mo alam, sige, that's your obligation, no? Pero kung alam mo na masonry siya, kailangan sabihan, doon na lang tayo kasi wala naman kumbaga, wala kang namang authority para magsabi sa lahat ng mga tao, lahat ng masonry bawal, no? So wala tayong ano noon, no? So kung ano lang binigay sa atin ni Father, pag kilala mo siyang ganon, sabihan mo, bawal. Opo. Ang turo kasi sa amin during formation ng yung liturgical leader po namin dito sa ELT, once na na alam mo na masonry siya, pwede mo siyang bigyan. Pero after the mass, lapitan mo siya and then ayun, kausapin mo siya, last na yun na ibibigay mo. If gusto mo pang mag-receive ng Holy Communion, kailangan mong i-renounce yung pagiging Freemasonry mo. Parang gano'n. Well, yung sitwasyon naman na gano'n na yung sa formation yung nangyari, kung alam mo na before, dapat sabihan mo na before. Yes, kasi opo. Nangyari, pinasubo mo pa. So, kung kilala mo siya, dapat kaya, kasi nakasubo na siya, then that's sacrilege. So, ikumpisal niya yun. See? Yes. Actually, sa pag-aaral ko ng napakaraming dapat i-consider din ng mga kaparian at lay minister. Why? Lalo na kung alam mo. Subuan mo, alam mo naman na so you have also the obligation. So, delikado pa rin yun kasi hindi mo sinabihan, sinubuan mo pa, which is that ibinigay mo si Jesus sa kanya na hindi karapat-dapat. 1 Corinthians chapter 11 verse 27, ang hindi karapat-dapat nagkakasala sa Panginoon. So, pag doon naman sa Santiago 4:17, alam mo tama, hindi mo siya binawalan, sinubuan mo pa. So, yun ang mga consideration natin kapatid, no? Siguro, now, lalo na ikaw, alam mo, no? It's better to say in advance, no? Sabihin mo na in advance. And then, pag nakasubo sila, bro, actually, bawal yan. Ayaw mo lang ng skandalo, ganito, magkakahiyaan. So please go to confession. Ako rin, baka ikaw rin, kailangan mo i-confession. Ako bro, sa totoo lang, pagdating sa pag-aaral ko dito, ang tagal ko rin lay minister sa atin, no? Pagdating ko sa Japan, ngayon, dito lang kasi talaga ako nakapag-focus din, no? Nalaman ko lahat yan. Dahil nalaman ko na lahat yung mga dati kong pagsusubo noon, ako rin hindi karapat-dapat, nag-lay minister. Pati yung sinusubuhan ko na hindi ko naman alam na kinumpisal ko talaga yon yung pag-lay minister ko na hindi ako karapat-dapat before. Kaya ngayon medyo ako rito sa simbahan, wala silang lay minister, wala silang pero yung ang nagle-lay minister, ang nagsusubo rito ang assistant sa Japan na mga nila madre. Actually ako, because of what I've learned, kung ano man natutunan ko talaga rito, no, sa pag-aaral, even online lang lahat, alam mo, parang ayoko mag-lay minister na eh.
Di ba? Kasi alam mo na na hindi naman sila karapat-dapat. So alam ko susubukan ko sila. Hindi naman nangungumpisal, wala masyadong nangungumpisal. And then at the same time dito, wala naman yung mga tao rito, usually mga civil wedding. So alam ko agad. Kaya parang tumanggap na lang ako actually dito sa malaking simbahan, wala silang sakristan. So tumutulong na lang ako, no? Sa bida sakristan. So sa lay minister, hindi muna ako nag-ano dahil alam ko na siyempre, lalo na pag katulad mo, nalaman mo na, parang nagigilty ka na, nasubuan sila, and you know, they're not worthy. So, medyo hindi siya ganun kadali, bro. Tinanong ko na yung Father Darwin, pati siya hindi niya na, ba't hindi po natin sabihan ng mga tao, kako, lalo na sa ba't hindi ituro sa misa na mayroon daw bishop dati nagsabi sabi ni Brother Wendell na wag sumubo yung hindi nagkumpisal na nasa state of mortal sin. Napakarami yan. Contraception lang gumagamit, bawal na. Halos lahat nagko-contraception. Tama? Doon sa pagdating sa masturbation. Pagdating, ang daming yan. Parang normal sa tao pero hindi nila alam sa catechism natin, those are mortal sin. Nanonood ng porn. Hindi married, live-in, civil marriage, napakarami nagsisimbang ganyan. And that's a challenge for us. Now, yung tanong mo, mahirap niyang dahil nga sinabihan ko rin ng isang kaibigan ko, lay minister, oo nga, no? Yes. Pag sinubuan mo, pati ikaw lay minister, alam mo namang hindi nagkukumpisal yan, alam mo namang hindi siya kasal sa pare. Susubuan mo ngayon. Ano yung posisyon mo ngayon? Alam naman tanggihan mo. Lalo na sa atin, yung kilala natin, hindi kasal sa pari yan o civil lang yan. So, medyo challenging yan, bro, ang lay minister ngayon. Kasi alam mo nang hindi siya worth it, hindi mo na pwede ipahiya na, no, hindi ka pwede. It's a challenge, no? So, that's what I think you need to address. Sabihin mo rin sa pari yan na, sinubuan ko na po. Paano po? Yung po sinusubuan natin, na ano ba sila? Na-inform ba sila na dapat magkumpisal yung mga civil, hindi pwede, live-in, hindi pwede, nagko-contraception, hindi pwede, hindi naman nila pwede sabihin yon. Yes, tama po. So kung subo ka na subo ngayon, parang dinidiin mo sila ngayon ng sacrilege. So you're both, right? You have a sin of omission, kasi alam mo, hindi mo sinabi. And on the part of the people, yung mga reception, isang tawag na reception, yung mga sumusubo, on part of them, sacrilege din, kasalanan sa'yo, kasalanan din kasi hindi mo sinabi. Sila naman, nagkakasala lahat yan, ang dami yan. Million na Catholic sa buong mundo, nagsusubo, they don't even know anything yung tungkol sa sacrilege. It's a challenge, bro. So, yes, nasa sa atin na lang kung ituloy natin mag-lay minister. Ako nga doon sa kung ako tatanungin mo, ayoko na mag-lay minister. I rather go for ganito na evangelizer na lang, no? Katuwang ng simbahan. Ano na lang because I know, no? Hindi sila karapat-dapat, subo sa kanila. So nagkakasala rin ako ng sin of omission. Alam kong hindi siya karapat-dapat, susubuan ko. So mahirap siya. At sila parang binabaon mo alam mo yun, binabaon natin sila sa hukay dahil alam, pasubo. Hirap siya, no? Hirap talaga, bro. Mag-isip-isip ka ba? Sabi nga natin, bro, di ba, ang simbahan, hindi siya house of holy, kundi house siya ng sinners. So, lahat ng nasa simbahan, may mga pagkakasala. So, kasi usually yun yung mga sinasabi ng ibang sekta din na kung simba kayo ng simba, pagdating naman ganit, may mali-mali man na mga ginagawa, umiinom or nagmumura or kung mga ginagawa natin mga sin, mga binya or mortal sins. Pero hindi nila alam yung simbahan, hindi siya house of holy talaga. Yung simbahan is house of mostly dyan, mga sinners talaga. So yun talaga, bro, very challenging. May pagkukulang talaga Di ba dapat sabihan? Tama?
Sabihan Opo, mo tama. bago mag-communion dapat kung ako pare. But ang problema doon, pag sinabi mo ng mga hindi nagkukumpisal, wag mag-communion, bro. Halimbawa lang, I'm the bishop. Kung lahat ng bishop sasalita sa pare at si father sasabihin sa lahat, lalo na sa cathedral, maraming hindi na magko-communion, baka hindi na magsimba yun. Yes, So tama. that's the challenging part. So baka wala na magsimba kasi halos lahat alam naman natin walang nakakaalam tungkol sa sacrilege. Walang nakakaalam sa kasalanan pala yung ganito. Kasalanan ng mag-communion yung live-in, yung civil. Wala silang idea. Ikaw naman, siyempre, mga kaparian natin, hindi naman sila sabihan ng tao. There's a lot of sacrilege going on kung iisipin mo siya. Diba? Sin of omission din sa part ng pare. Sabi ko nga kay Father Darwin, paano po yan hindi nyo naman sinasabi? Napailing na lang siya nga paano po yan alam mo namang bawal yun. Di po natin sabihin sa yun nga, sabi niya, umiiling na lang. Yan, pagkukulang talaga ng church yan. So sa mga nakakaalam ngayon, mga kapatid, brothers and sisters, so may mortal sin, wag. And then pag may kilala kayo, wag may kilala kayong wag kayong mag-communion. And then mga lay minister nakikinig, mag-isip-isip po kayo kung paano gagawin niyo. Dahil I'm not in the authority to say na lahat yan sabihan mo na wag mag-communion. Wala tayong authority doon. And maybe the better thing is to talk to priest about that. No. Yes. Okay po? Yes. Yan lang siguro. Just talk to the priest. Bakit hindi Yes. natin sinasabihan yung mga late parishioner, mga kasalanan na hindi sila pwede mag-communion, di po ba dapat sabihan? Kasi alam naman natin bawal ganito. So I think you need Siguro bro, nagkukulang din tayo. Kaya siguro may panlaban yung ibang sekta. Kasi di ba sa ibang sekta like born again, ang ginagamit nilang sandata is yung pagtuturo. So talagang kahit mga bata ay kahit mga pinapasok nila mga school. Siguro sa ating sa simbahan natin, sana ganun din buhayin natin. Kaya maganda nga itong punto per punto kasi ayun, nakakatulong po sa simbahan na ma-expound pa natin yung yung pananampalataya natin talaga sa simbahan. At sa Diyos. Bro Cham? Opo. Sige po, go ahead po. Opo, yun po. So yun na lang kapatid, just talk to the priest about that. Ikaw naman tanong mo kanina, kasalanan ba yun? Well, kung alam mo, ginawa mo pa, kasalanan yun. Kasi mortal sin is when you have full knowledge and ginawa mo pa. Pag naman Actually, wala pa akong kilalang nasubuhan ko wala na pa naman. Although pagdating ko sa simbahan, may mga kotse na tatakbo yung masonry, kaya nakapailing na ako kung sino may-ari nito. Nakakatakot. And then pag binigyan mo yun, may ka pa, konsensya mo, di ba? Opo. Malay ba ng mga tao, millions of people around the world, a lot of people, miyembro ng masonry. So, paano yon? So, hindi lang naman yon. Maraming mortal sin na ginagawa tao na sinusubuan yung lay minister. Ako, hindi na ako lay minister ngayon. Salamat sa Diyos. Totoo, na ako, yoko na kasi sabi ko, magsakristan na lang ako. Minsan, pinagtotok ako. Minsan, pinag-aano na lang ako. Ayoko na rin dahil nga dun sa mga sins of sacrilege, napakarami. Yun lang, kapatid. Sana na pag-isip-isip, talk to the priest and mag-decide ka kung tuloy mo pa yung lay minister. Ako mahirap no? Susubo tayo ng hindi karapat-dapat sa mga tao. So yun na lang pwede natin let's think about it and talk to the priest. Salamat, bro. Thank you, brother Nigel. May dagdag ka pang katanungan, bro? Kasi 10:30 Wala na, past 10 na, sa susunod na lang ulit. Again, thank you so much, Brother Champ Fernandez. Thank you. Ayan.